Si Tyrese Maxey at BJ Edgecombe yung dalawang rising star pa na sinasabi mismo ni Rich Paul na makikinabang ng sobra kay Lebron ngayon sa Sixers. Akala ko si Lebron ang makikinabang eh. Mukhang grabe rin talaga yung tiwala na meron itong si Rich Paul kay Lebron. Ang dami kasing mga analyst talaga yung nagsasabing ang rason ni Lebron sa pagpunta sa Sixers dahil mismo kay Tyrese Maxey na malapit sa kanya at itong si Jaylen Brown. Isa pa, sunod sa luho ngayon si Lebron sa Sixers eh. Ikaw ba naman halos triple ng income yung papasok sa franchise nila sa unang season pa lang ni Lebron. Akala ko ako lang yung gatas na gatas eh. Sa nabasa ko pa na article, possible na mag-commute si Lebron via helicopter mula New York Knicks pa Philadelphia. Mag-i-stay siya sa New York na halos 45 minutes lang rin kasi ang tatakboy ng biyahe niya papuntang Philadelphia. Mukhang mas komportable rin talaga si Lebron sa New York eh. Kaya yan rin yata yung unang team na pinag-acquirean nitong si Rich Paul. Pero sa report, mismong ang Knicks ang tumanggi kay Lebron. Sinabi naman ni Rich Paul kasi ngayon na pwedeng mas maging efficient nga raw si BJ sa lineup nila na may Lebron. Pero mas mababawasan ang shot attempts niya at malinaw na magiging fifth option siya ngayon. Hindi na niya nga raw kailangan kasi pilitin ang opensa eh. Mas makakapili siya ng mas magagandang pagkakataon para umatake. Mas maraming open shots ang makikreate niya dahil nakapokus yung depensa sa apat na all-star caliber eh. Sa rookie season kasi niya, mas mataas naman talaga ang shooting efficiency niya sa catch and shoot kumpara sa pull-up jumper. Diyan mismo mas maraming analyst rin yung nakikitang mas babaga yung laro nitong si BJ Edgecombe sa lineup na may Lebron dahil sa pagiging veteran playmaker at leader nito sa kanila. Nung rookie season, pwedeng mag-average itong si BJ ng 16 points, 15 to 16 shot per game. Ngayon, may Lebron, pwedeng bumaba nga raw yan sa 13 to 15 points na lang pero nasa 9 to 11 shot pero mas mataas naman yung shooting percentage. Si Jaylen Brown nga handa rin talaga na mag-adjust ng role niya eh since dumating si Lebron dahil alam niya na possible mas malaking bagay yan kumpara makipagsiksikan sa role. Samantalang ngayon pa lang nilinaw naman na ni Rich Paul kay Maxey na kahit dumating sa kanila si Lebron, still siya pa rin naman ang best option sa Sixers eh. Siya rin kasi ngayon yung tinitignan na possible maging franchise player dyan, ewan ko lang si Embiid eh. Sinabi pa ni Rich Paul na si Tyrese Maxey mismo ang pinakamalaking makikinabang kay Lebron sa mga nakaraang season nila lalo na nung wala o limited si Joel Embiid dahil sa injury. Si Maxey lang talaga yung inasahan ng Sixers dahil dyan sobrang laki ng responsibilidad niya sa Sixers bawat laro. Siya yung pinagpukusan ng mga defender at madalas i-double team pa. Sa kanya nakatutok yung media nun eh. Kaya ngayon nakikita na pagdating ni Lebron mababawasan nga raw yung mabibigat na responsibilidad niya. Siya pa rin yung leader dyan pero malinaw na hindi na nga raw kakailanganan niya magpilit pa na mag-create ng scoring opportunity at mas makakapag-focus siya sa sarili niyang role. Kaya sa tingin niya si Tyrese Maxey ang magiging pinakamalaking makikinabang nga raw dahil gagaan ang playmaking responsibility niya, mas magiging efficient siya lalo na sa pagiging elite scorer niya. Samantalang si BJ Edgecombe naman mas matututong maglaro ng mas mataas na IQ, mas maraming option para tumira, mas magiging effective na two-way player. Parang siya pa yung magiging partner ngayon nitong si Jaylen Brown sa role eh. Kaya yung pinakamalaking challenge ng araw sa coaching staff at dito kay Nick Nurse, yung kailangang pagsamahin yung talent ng 5 star at superstar player nila para mas maging effective at kung papasok talaga sa pagiging championship caliber team yung mga to. Dahil kailangan pa rin talaga ng team chemistry. Kahit super team nga raw ang nabuo nila ngayon, yung ibang analyst parang hindi pa rin kumbinsido sa magiging takbo ng mga to next season. Lebron mas matanda na at nasa tail end na nga raw. Tapos si Embiid mayroong pang injury na inaalala. Pero siya mismo rin kasi yung nagsabi sa interview naman na 100% na siyang healthy sa susunod na season. Ewan ko lang baka ayaw lang talaga magpa-trade eh. Sa lagay naman ni Kuminga, mukhang salary contract na lang ang inaantay niya sa team. Pera-pera na lang talaga yung labanan nitong si Kuminga sa free agency. Dalawa na lang ngayon yung nag-aabang, Cavalier at itong Lakers na ayaw talaga siyang sukuan. Opening pa lang sa free agency yung kampo ni Kuminga, hinahanap talaga around 20 to 25 million na contract. Sa ibang article pa nga umaabot sa 30 million per year.
Kaya nga masyadong mataas yung demand na hinihingi niya sa free agency. Hindi gaanong nakagalaw ang Lakers dahil limited sila ngayon sa salary cap. Kaya halos wala ring nangyari sa negotiation nila sa loob ng ilang linggo eh. Based sa NBA reporter na si Evan Sidery, ngayon gumagawa na ulit ng bagong hakbang ang Lakers eh. Handa nga raw yung mga to ngayon na bigyan si Kuminga ng sign and trade contract na nagkakahalaga ng 45 million pero kinakailangan nga raw na hindi bababayan sa 3 years contract dahil yan mismo ang rules sa sign and trade deal at kasama sa deal itong si Jared Vanderbilt at yung mga draft picks para makuha na talaga itong si Kuminga dahil kung hindi nila madadaliin yan, pangalawang buwan na ngayon ng off-season, malamang sa malamang maunahan na sila ng Cavaliers eh. Maganda rin yung offer ng Cavaliers, Max Strus at Dennis Schroeder na sapat para nga dito sa salary demand na hinihingi ni Kuminga. Kung nasa 3 years 45 million kasi ang contract na ibibigay ng Lakers ngayon, yung overall value niya nasa 45 million. Kung nasa 3 years naman ang contract niya, ang average na sasahurin niya papasok sa 15 million per year eh. Ito mismo naman yung sinasabing target range din kasi mismo ni Kuminga kamakailan lang. Nasa pagitan ng 14 million hanggang 16 million per year. Kaya yan na lang mismo yung desperadong galaw na pwedeng gawin ng Lakers ngayon eh. Kailangan na lang rin kumbinsihin mismo ang Atlanta Hawks sa sign and trade deal. Ang problema kung hindi rin kasi sapat yung asset ng Lakers, kung Jared Vanderbilt lang at draft picks yung ibibigay nila, yan din yung isa sa nakikitang problema eh. Kahit pumayag na si Kuminga sa contract offer na yan ng Lakers, around 45 million sa 3 years, nasa Hawks pa rin ang rights para i-match ang offer na yan. Kung hindi makita ng Atlanta Hawks na sapat yung offer na yan para dito sa Lakers, Vanderbilt at draft picks lang, malamang sa malamang kailangan pa nila ng ibang trade asset na mabibigay. Yan na lang yung sagot sa problema nila para makuha itong si Kuminga. Lalo na ngayon na sobrang desperado silang makakuha ng young asset para sa perimeter depth nila.